Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part ng problema nga ni customer. Naglo-low power na itong sasakyan niya na may mga time hirap na itong umabot ng 100. Kung umabot naman daw ng 100 kph yung takbo niya, hindi na daw siya makalagpas dun. Kaya nga ang ginawa niya, pinalilis niya lang sa akin itong EGR, intake manifold at yung throttle body. Ayun nga mga boss, nang kinalas ko yung mga pyesa na yan, grabe yung carbon na kumapit. Punta na ako dito sa ginagawa ko mga boss. Kung makikita nyo itong gasket ng EGR valve, pati itong gasket na pagkakabitan ko ng throttle body, pinahirang ko yan ng shellac gasket. Para pag inilagay ko na nga dyan itong throttle body niya, wala siyang singaw. At ito namang gasket, ipapatong ko na yan dito sa base ng pagkakabitan ko ng EGR valve. Tsaka ko ngayon siya unang ilalagay dito sa ilalim ng intake manifold. Tapos, isunod ko na itong EGR valve niya. Kung mapapansin nyo, dito sa base ng EGR valve, meron siyang built-in na 2 bolt. Ishoot nyo yan dito sa 2 butas ng EGR valve nyo. Ayan mga boss, yan. Tapos, saka mo yun, i-position muna itong EGR valve mo at ilagay mo itong gasket niya. Siyempre, dapat pinahiran mo yan ng shellac gasket. Tapos, dito sa magkabilang gilid ng EGR valve nyo, may 2 vacuum hose dyan. Importante na ilagay nyo muna yon kung saan nyo siya dati binunot. Pag okay na, pwede nyo na ngayon i-connect yan dito sa intake manifold at ilagay nyo na yung 2 nut nyan na number 12. Ay mga boss, nailagay ko na yung 2 nut. Dito naman tayo sa EGR cooler nya. Kung makikita nyo, nilagyan ko ng gasket yan, tsaka ako idinikit itong EGR pipe at nilagay ko na yung 2 bolt na number 10. Tapos yung 2 nut dito sa EGR valve, hinigpitan ko siya ulit. At dahil nga sa 3 yung tornilyo ng EGR valve, yung isa bolt na nakapwesto yan sa ilalim. Ayan, dyan yung nakapwesto mga boss. Kaya lang, masikip kung dyan ko ipadadaan. Kaya ang gagawin ko, pipwesto ko sa ilalim, doon ko ilalagay yan. Dahil sa malalim yung pagkakabitan nyo ng bolt, ilagay nyo itong bolt na number 12 sa socket wrench. Tsaka nyo lagyan ng extension at ipakabit nyo muna yan sa thread nya. Pag kumapit na, tsaka nyo ngayon i-final yung higpit gamit yung ratchet nyo. Siya nga pala mga boss, kung napanood nyo yung part 2 nitong video, alam nyo naman na 3 bolt na number 12 yung tinanggal ko dyan sa ilalim. Na after ko nga mahigpitan yung 3 bolt, dito naman ako sa ibabaw, yung 2 nut dito sa EGR valve, hinigpitan ko na rin. Pati itong 2 bolt sa EGR pipe, kung makikita nyo, hinigpitan ko na rin yan gamit itong socket wrench na number 10. Tapos balik ulit ako dito sa EGR valve nya para i-connect ko na ulit yung sensor na tinanggal ko dyan. Kailangan mga boss, mailapat nyo ng maayos yan na pag okay na yung pagkakalapat ko dito sa sensor, pwede ko na ngayon ilagay yung 3 screw nya. Actually mga boss, dito sa sensor, pwede naman hugutin nyo na lang yung connector niyan. Ang problema kasi, yung connector niya, parang mababasag yung pinakalock pag pinisil ko. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung 3 screw. Tsaka ako i-disconnect yung buong sensor niya kasama yung connector. Siyempre naman, nilinis ko yung sensor bago ko yun ibinalik. At dahil nga sa nailagay ko na yung 3 screw, kung makikita nyo, hinigpitan ko na yan gamit itong Phillips screw ko. Tapos pwede ko na ngayon ilagay itong throttle body. Sa paglagay naman itong throttle body, mga bossing, nakita nyo naman, di ba, meron siyang guide. Itutusok nyo na lang yan dito sa base ng EGR valve nyo. Na pag lumapat na yan, pwede nyo na ngayon ipakapit yung nut niya na number 12. Dito sa kabilang side, ilagay mo yung nut sa socket wrench, tsaka malagyan ng extension at ipakapit mo na itong nut. Sa ilalim naman, ayan yung 2 bolt, ipakapit mo muna yung 1 bolt sa thread niya. Tapos sa kabilang side, dahil sa malalim, gumamit ka ulit ng socket wrench na may kasama extension para maipakapit mo yung bolt. At pag okay na, lagyan mo na ng ratchet yung gamit mo na socket wrench na number 12 na may kasamang extension para maifinal mo na yung higpit dito sa 2 bolt sa ilalim ng throttle body mo. At pag okay na, dito naman sa ibabaw, yung 2 nut na number 12, syempre, i-final mo na rin yung higpit. At syempre, huwag niyong kalimutang i-recheck yung bolt and nut niyan. At pag okay naman, syempre, yung socket wire ng throttle body, huwag niyong kalimutang ilagay yan. At siguraduhin yung lumapat siya ng maayos. Tapos dito ka naman ngayon sa mga pinaghuhugot mo na socket wire connector, sensor connector, vacuum hose, dapat maibalik mo siya sa dati. Pati yung mga nakakonect dito sa EGR valve mo, EGR cooler, na meron siyang mga bolt na tinanggal ka, ibabalik mo lang naman yun. Huwag kang mag-alala dahil pag inilatag mo na yung pinaka-hardest niyan, yung mga pinagbubunot mo na connector, pati yung pyesa na tinanggal mo, tatapat siya dyan mismo sa paglalagyan mo ng parts. At yung mga sensor connector naman yan, magkakaiba naman sila ng forma, kaya talagang hindi ka maliligaw dahil nga sa hindi naman sasalpak yung connector,
'Pag hindi talaga siya para diyan, pasensya na kayo mga boss kung hindi ko na mapangalanan yung piyesa, puwede niyo naman kasing i-zoom yan para makita niyo kung saan ko siya ikinakabit. Mag-shoutout muna ako mga boss habang sine-setting ko yan. Unahin natin si The Notorious from Maribeles, Bataan. At siyempre isunod natin si Rodolfo Tenedero ng CAPG KSA, Saudi Arabia. Kasama din sa shoutout natin si Louie Di Guzman ng Kalibo Aklan, pati si Rodin Timbol ng Binangonan, at Sauli si DGM ng Jubail, Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyo mga boss sa pagsuporta. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Ilagay ko na itong inlet hose dito sa throttle body. At dito naman sa kabilang dulo nitong hose, syempre, i-connect ko na rin yan. Basta't siguraduhin nyo lang na naisalpak nyo ng maayos itong inlet hose kabilaan. Na kung sa palagay nyo naman, okay na. Gamit na kayo ngayon ng socket rest nyo na number 10. Para itong clamp nya dito sa inlet hose, pwede nyo na ngayon i-final yung higpit. Siyempre yung paghigpit na gagawin nyo dito sa clamp, dapat sigurado kayo na hindi siya magkakaroon ng singaw. At dapat maganda yung pagkakalapat nitong hose pag hinigpitan nyo yan. Hindi yung basta-basta higpit lang. Dapat yung maayos na pagkakahigpit. Na pag okay na, balikan nyo pa rin yung ibang hindi nyo na ilagay dito sa ibabaw, ikabit nyo na gaya nitong hose. At syempre naman yung mga bawat clamp niyan, dapat na ilagay nyo siya ng maayos para maganda yung pagkakaipit nitong hose. Tapos itong power steering reservoir niya, kung makikita nyo, na after ko nga may position yan, ipinakapit ko na yung 2 bolt na number 10. Tsaka ako ngayon ginamitan niya ng socket wrench na number 10 para maipanel ko yung higpit. At kung sa palagay mo wala ka na nakalimutang higpitan at nailagay mo na lahat ng parts, o pwede mo na ngayon ilagay itong negative terminal ng battery mo, tsaka mo higpitan yung nut niyan na number 10. Ayan mga boss, okay na. Punta ka na ngayon dito sa fuel pump mo. Bombahin mo yung ibabaw niyan mga boss hanggang sa tubigas yan at hindi mo na siya mapump. Pag okay na, i-position ko muna itong camera mga boss para maganda-ganda yung galawan natin kung i-start pa itong makina. I-pump ko nga ulit yan mga boss. Kahiyang lang mga boss, baka mamaya kulang pa ako sa pagbomba eh. May hangin pa yan. Ayun oh, ang lambot pa nga. Ulitin ko pa nga yan, parang meron pa siyang hangin eh. Pag ganun mga boss ha, ganito lang gagawin nyo. Bombahin nyo lang siya hanggat maaari, mga 5 ulit. Pero pag inuulit-ulit nyo, talagang matigas na itong pump, isa lang ibig sabihin yan mga boss. Hawakan nyo na yung susi. Itusok nyo na yan dito sa susian niya. Baka sakali ubandar pa. Eh di wow, parang napilitan lang siyang umandar. Kaya binomba ko ulit yung fuel pump niya. Tandaan nyo mga boss, pag kayo ang nag-DIY ng sasakyan nyo at ganitong klase at pina-start nyo na itong makina, i-pump nyo agad yung fuel pump nyo, bombahin nyo. Salamat po na hanggat maaari, habang naka-start itong makina, i-pump nyo siya ng i-pump. Kahit na ulit-ulitin nyo lang yan kahit 3 beses para sigurado kayo na hindi mamatay itong makina at hindi siya pasukan ng hangin. Mararamdaman nyo naman pag wala na siyang hangin na pag pinapump nyo nga yan, matigas na siya, idiin. Switch off ko muna itong makina mga boss. Tapos start ko ulit yan, dapat 1 click. O di ba mga bossing, 1 click na siya pag i-start. Ilapit ko itong camera dito sa tachometer niya. Kung makikita nyo yung tinakbo niya, no? 100,000 kilometer na yan mahigit, oh. Di ba? Tama lang na linisan ko itong EGR niya. Pero yung mga 40, 60, hindi ako naglilinis yan mga boss. Hindi pa yan marumi. Pero hindi ko naman sinasabing 100% hindi pa marumi yon. Opinion ko lang yon. Siya nga pala mga boss, after niya mag-DIY ng ganitong klaseng sasakyan, kung sakasakali, i-check niyo pa rin kung meron siyang leak ng diesel. Importante yon. Pag napa-start niyo na nga itong makina, switch off ko muna ulit yan. Tapos pa-start ko ulit itong makina. Ganun pa rin mga boss, 1 click pa rin. Kaya mag-road test na kami ni customer para malaman ko na nga kung okay na ba kay customer itong hatak ng sasakyan niya. Yan kasi yung laging pinaka-importante sa akin mga boss, yung pag-road test para masubukan natin. Kaya lang, puro bitin naman itong pag-road test na ginawa namin. Baka pa naman magmaneho. Ikaw ba karera ka pa rin ba? Hindi na ako. Siseta ka agad ah.
Hindi na nga siya kumakarera. Kita niyo naman, ang liit ng daan dito sa Pateros pero yung takbo namin parang papunta kami sa kawalan. Kaya sabi ko, lipat kami ng venue sa malaki-laking daan. So para ayon kay customer, okay na itong arangkada ng sasakyan niya. Pero sabi ko, mas maganda sa mas malaking daan tayo. Kaya niyaya ko siya dito sa Levi Mariano. Sa arangkadang biglaan mga boss, okay na itong sasakyan ni customer. Ang gusto ko nilang malaman dyan, yung pag nakarekta na kami, na pag inapakan niya nga yung gas pedal, bas tutulin pa. Ayun ang gusto kong malaman. Kaya lang ang problema, nandito na nga kami sa Levi Mariano, di naman kami makatsyempo. Biglang may haharang dito sa harapan namin. Pero ito na mga boss, mukhang malilibre na kami. Mabilis-bilis na yung takbo ni customer eh. Siya makabela. Kaya lang masakit, bigla na namang may humarang na motor sa daraanan namin. Ito na, makakaporma na kami dito mga Ay, bossing. Yan. Mismo. Sobrang okay na pa. Uy. Parang ahas ah. 100. Okay na. Ha? Safe na. Ayan mga boss, okay na kay customer itong sasakyan niya. Kala siya yung pigil na. Ang lakas pala niya pag ano, no? Pag dumiretso na siya, no? Ayun yung hinahanap ko Ay, nung hinahanap ano eh. mo na pag dumiretso na siya talaga. Wala na talaga eh. Yun sa akin, nasasakali siya. Hirap nga ako siya mag-isang daan eh. Narinig niyo naman mga boss, okay na kay customer itong sasakyan niya. Bumalik na yung dati niyang hatak. Na dati daw kasi, hirap daw itong makaisang daan. Muli, maraming salamat sa panonood na sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea. At kung maaari, at okay lang naman sa inyo, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat ulit!